Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Pastor Lito De Leon po ng Without Walls Ministry. Belated Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers out there. Bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng sariling karanasan kung paano po tayo inalagaan at inaruga, minahal at pinalaki ng ating sariling ina. Napakahalaga po ang bahaging ginampanan ng mga ina natin. Tinaguyod po tayo upang marating ang mga pangarap natin sa buhay. Hindi po nila lintana ang kanilang sakripisyo. Ito man ay nangangahulugan ng pagtitiis. Mabigyan lang ang kanilang anak ng damit na may susuot, makakain 3 beses ang araw, mapag-aral nang sa gayon magkaroon ng kinabukasan ang kanilang anak. Ako po ay naniniwala ng ating mga ina ang ginawang instrumento ng Diyos upang tayo ay hubugin ayon sa kalooban niya. Amen. Sa araw na ito, minsan po nating sariwian muli ang mga bagay kung paano tayo minahal, inaruga mula sa 9 na buwan sa sinapupunan ng ating ina hanggang tayo'y isilang. Bago po natin basahin ang talata, unang talata ay samahan niyo po akong manalangin. Panginoon Diyos, Ikaw ang dakila at makapangyarihan. Sa araw na ito, nagpapasalamat po akong muli sa mensahe na hinanda mo sa amin, Lord God. Ang tanging dalangin ko, Panginoon, Lord, samahan mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, Panginoon, nang imapahayag ko ang iyong salita, Lord God, with passion, with power, and we ask this, Lord God, as we commit our time together, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Basahin po natin ating talata sa 2 Timothy chapter 1, verse 3 to 5. Sabi po dito, I thank God whom I serve as my forefathers did, with a clear conscience, as night and day, and constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Wow. Ito pong si Eunice, ang mother ni Timothy, at si Lois naman ang kanyang grandmother. Ang nanay po ni Eunice na si Lois ay tinuruan ang kanyang anak na si Eunice mula sa kanyang pagkabata, the spiritual ways of God. Gustong-gusto ni Lois na basahin ang Old Testament scriptures at itinuro niya ito sa kanyang anak na si Eunice. And the daughter grew to be a godly woman. Ngunit, nang magdalaga po si Eunice, nagkagusto siya sa isang pagano na hindi spiritual na katulad nilang mag-ina at pinakasalan niya ito. Masakit man sa kalooban, walang nagawa ang ina ni Eunice kundi tanggapin ang kapalaran ng kanyang anak. Ang tanong ko po, ilan po sa ating mga magulang ang nakaranas ng ganitong sitwasyon? Itinakwil niyo ang anak ng malamang nagtanan habang nag-aaral at nabuntis. Minsan, pinapalayas niyo pa, only to realize later, nang magkaroon ng apo at iuwi sa bahay niyo, pinatawad at nagkaroon bagong sigla at saya sa pamilya dahil sa apo niyo. Hindi po ba? Ganito din po ang nangyari kay Lois. Nang magkaanak si Eunice, pinangalanan nilang Timothy. Ang batang ito ang nagbigay ng saya sa kalantahanan sa pamilya. And they trained Timothy ever since he was a child the spiritual ways of God. Tinuruan po ng ina at ng lola ang batang ito tungkol sa mga kwento ng Biblia. Isang araw po,
dumating sa bayan nila ang isang misyonaryo, si Apostol Pablo, kung saan nakilala niya ang pamilya at nagkaroon ng Bible study, pag-aaral ng salita ng Diyos sa kanilang bahay mismo. Itinuro ni Apostol Pablo sa pamilya ang daan ng kaligtasan na kay Kristo lang matatagpuan. Naging madali kay Pablo na i-mentor at i-disciple si Timothy sapagkat mula sa kanyang lola at kay Lois, ang kanyang at sa kanyang nanay, naturuan na ito, na training na ito, kung kaya lalong lumalim ang faith ni Timothy na naging madali sa kanya na sundin ang kautusan ng Diyos. At doon po sa second missionary journey ni Apostol Pablo, isinama na niya ang batang Timothy, probably age of 17 to 18. Ginamit niya ito sa mga simbahan na tinatag ni Pablo sa bayan ng Corinto at Philippi. At si Timothy po ang siyang madalas na bumisita kay Pablo nung siya ay nakakulong. Kung kaya't siya ang madalas magdala ng mga sulat sa iba't ibang simbahan na tinatag ni Pablo upang ma-encourage ang mga kapatiran at tumibay ang kanilang pananalig. Ang napatunayan ni Pablo kay Timothy, mga kapatid, he possesses strongest traits like discernment, affection, and compassion, and most of all, faithfulness and loyalty. One of proven character, faithful to Paul like a son to father. At ang mga strong traits na ito ay hindi po na-develop overnight. Ayon po sa pag-aaral, the most effective way by which you develop a character of a person, a character traits of a person, is when they are between 3 to 10 years old. At yan po, ng training na yan, ginampanan ng lola at nanay ni Timothy faithfully. Sa nanay po niya siya nakarinig ng unang preaching and teaching at natutong maging madasalin. Amen. Ang tanong ko po sa inyo, tinuturuan po ba ninyo ang inyong anak ng magandang asal at makadiyos na pamumuhay? O pinababayaan nyo kung sino ang kanilang barkada at hindi nyo na monitor kung saan sila nagpupunta? Tinuturoan ba niyo sila ng the ways of the Lord? Like the mother and grandmother of Timothy? You know, the truth that made easy for Timothy to obey instructions is the fact that they taught Timothy by example how to live sincere faith. Nakikita niyang sinasabuhay ng kanyang ina at lola ang mga tinuturo sa kanya. At ito'y nakita rin ni Pablo sa pamilya kung gaano nila pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Kung paano nila sinasabuhay, kung kaya nasabi ni Pablo sa ating binasa, I remember your genuine faith. Sapagkat ito po nakita niya. Amen? Isang pagsasabuhay na sincero at hindi pakitang tao lamang, gaya ng iba, na they become religious during Sundays, but during the rest of the week, they live an ungodly life. Now, kapatid, if you want to instill the sincerity of genuine faith in your children, you better take your faith seriously, mga kapatid. Sapagkat kung ikaw ay nagdadala ng Biblia sa church, ngunit hindi mo naman ito binabasa sa inyong tahanan, nakikita po yan ng anak nyo. Kung ikaw, kapatid, ay nagdadasal sa Ama tuwing Sunday kasama ang mga kapatiran, ngunit sa bahay nyo, tahanan nyo hindi nagdadasal, lingid yan sa kalaman ng iyong mga anak, kapatid. Kung ikaw, kapatid, ay nagpapakita ng kabaitan, mabanal, tuwing linggo, but during the rest of the week, you live a ungodly life, nakikita po yan ng anak nyo. Ito po ang epektibong pagpapakilala kung tunay yung pagiging Kristiyano mo. It is in the home environment you will see if your faith is working according to spiritual ways of God. Kaya po, may isang nag-quote na isang theologian. Ang sabi niya po,
If your Christianity is not working at home, it does not work at all. Ulitin ko po, if your Christianity is not working at home, it does not work at all. Sa totoo lang po, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang ministry. Hindi mo kailangan maging pastor. Ang ating pong pamilya. At ang unang preaching po ay hindi nangyari sa isang simbahan, kundi sa isang environment ng isang tahanan na pinangungunahan ng isang ina, di kaya ng isang ama. Ito po yung istorya kung saan nagkaroon isang crusade. Matapos ang isang evangelistic crusade, sumulat ang isang babae sa preacher at inamin niya na siya ay nang convert bilang believer as a result of the crusade. Sabi niya sa liham, "Pastor, I believe that the Lord wants me to preach the gospel. But the trouble is, I have 12 children I need to raise. What shall I do? Please advise me. Payuhan niyo po ako." Sinagot po ng pastor ang sulat. Sabi po niya, "My dear lady, ako ay nagagalak na nagkaroon ka ng kaligtasan mula sa mensahe na narinig mo mula sa Diyos. At lalo akong nagalak sa paniniwala mo na ikaw ay tinawag ng Diyos na ipahayag ang gospel. Ngunit lubos-lubos akong nagalak nang malaman ko siyang sulat na binigyan ka na pala ng Diyos ng advance na isang congregation, ang 12 anak mo. The new convert got a point. Praise God. Ang pagtuturo po ng salita ng Diyos dapat sa pamilya. Amen. Maliban kay Timothy, marami pong kaganapan sa Biblia kung saan mga ina ay hinubog ang kanilang mga anak tungkol sa Diyos at sila po ay ginamit ng Diyos lubos-lubusan. Tingnan po natin itong nanay ni Moses. Basahin po natin. Sabi po dito sa Exodus 2 verse 7 and 8, "Then his sister asked Pharaoh's daughter, 'Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?' 'Yes, go,' she answered. And the girl went and got the baby's mother." Wow! Ang istorya po dito, dumarami po ang mga Israelita at natakot ang Pharaoh kung kaya't inuutos niya lahat ng batang paslit patayin. Ang ginawa po ng kapatid ni Moses, ang ginawa ng kapatid ng nanay ni Moses, nilagay si Moses sa basket at pinaanod sa Nile River. Nagkataon po naman ang prinsesa ay naliligo. Narinig ang iyak at nakita ang bata, inampon. Nagpahanap siya ng isang nurse upang alagaan at ang tinawag ay mismong tunay na ina ng bata, kung saan ang mag-ina ay tumira sa palasyo. Inaruga ito ng kanyang nanay si Moses, tinuruan ng bata ng murang edad the ways of God, kung kaya nagawa ni Moses na talikdan ang rangya ng buhay sa palasyo at siya ay ginamit ng Diyos upang iligtas ang mga Hudyo mula sa pagkakailipin ng Ehipto. Sino po ang nagturo kay Moses? Ang kanyang ina, si Jochebed. Amen. Another one po na istorya ng isang ina ay tungkol po kay Hannah. Okay. Ito pong si Hannah ay ano po to? Baog po siya. Kung kaya araw-araw po siya ay nagdadasal sa templo. Amen. Nagdadasal po siya sa templo at ang sabi po niya kay Lord sa verse 25, 1 Samuel chapter 1 verse 25, sabi po niya ron, "When they had slaughtered the bull, they brought the boy to Eli, and she said to him, 'As surely as you live, my Lord, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord, for his whole life he will be given over to the Lord, and he worship the Lord there.'"
For many years po, itong siya ay dadasal sa templo araw-araw. Kung kaya't naghimala sa kanyang Diyos, maski siya ay baog, binigyan siya ng kanyang anak at dinedicate niya ang kanyang anak for the service to God. Tinuruan niya ang kanyang anak the ways of the Lord. In fact, upang lalong ito'y mapalapit sa Diyos at lumalim ang kanyang pananalig, pinatira po niya ito sa murang edad sa templo upang turuan siya ng paring si Eli. Amen? At nang lumaki po si Samuel, tinagurian siyang the greatest prophet of all time. Amen? Another one po, panahon ni Solomon, Haring Solomon. Ito po ang sinasabi dito. Basahin ko po sa inyo. Ang sabi po dito, Solomon, sabi po dito, basahin ko po, chapter 3, 1 Kings chapter 3, verse 26 to 27. The woman whose son was alive was filled with compassion for his son and said to the king, "Please, my lord, give her the living baby, don't kill him." But the other said, "Neither I nor shall have him. Cut him in two." Then the king gave his ruling, "Give the living baby to the first woman, do not kill him. She is his mother." Wow. Ang babae po, kung saan, ay ito pang istorya ito. Ito po ay dalawang prostitute, kung saan sabay nanganak sa isang panganakan. Magkahiwalay. Ito pong isa, habang siya natutulog, nadaganan kanyang anak, at paggising ang patay. Ano pong ginawa niya? Nilipat yung kanyang anak na patay doon sa isang prostitute na buhay yung kanyang anak habang ito'y natutulog. At yung anak na buhay doon, dinala sa kanyang higaan. Ang kasong ito po ay dumating kay Haring Solomon. Amen? At ang sabi dito sa ating binasa, itong babaeng, ang tunay na ina, ay punong-puno ng kompasyon at awa sa kanyang anak at nakiusap sa hari. "Please Lord, bigay mo sa kanya ang buhay na bata. Huwag mo na lang siyang patayin." Ngunit ang isa nagsabi, "Wala sa aming dalawa ang makikinabang sa bata. Hatiin mo siya." Ang hatol ng hari, huwag patayin ang bata at ibigay sa unang babaeng hindi pumayag na patayin ang bata. Siya ang tunay na ina ng bata. Dito po nakilala si Haring Solomon sa kanyang katalinuhan sapagkat binigyan siya ng Diyos ng wisdom. Amen. But beyond the wisdom of Solomon, for which the story is known, lies the love of the mother to her son. Ipinakita sa istoryang ito kung paano magsakripisyo ang tunay na ina na mawalay sa kanyang anak, manatili lang itong buhay. Bakit, mga kapatid, si Solomon, isang makadiyos, king of God's people, pinagaksayahan ang dalawang prostitute? Kung susuriin po, yung dalawang batang ito na pinanganak ay pinanganak under sinful circumstances, that ang dalawang babae ay nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang mga babaeng ito ay nabubuhay sa pagkakasala at ang mga lalaking nakakatalik nila, binabayaran ang kanilang serbisyo. In other words, kapatid, they were living out of God's will. Solomon, kaya pinagsento, Solomon was concerned about these women because God was concerned about them. Amen po ba? Our church and all churches for that matter, God wants that we must stand for moral purity. But the church should also stand for forgiveness and restoration. Amen. I remember the time when we were still at a festival mall. Bago po magsimula ang service, marami pong naglalakad doon, namimigay po kami ng cards. At doon po sa cards na nakasaad doon, nagsasabi doon na, all sinners are welcome because once we are all sinners too, but now forgiven by the Lord. Praise God. In other words po, lahat welcome. Ano man ang ginawa mong kasalanan, namamatay tao ka ba, nagnakaw ba, o ano ka man, bakla ka man, o whatever, welcome ka sa aming church. Kaya ang tawag ko, Church Without Walls. Walang haharang sa iyo at wala rin pader na haharang between you and God. Amen. Alam niyo po,
Wala akong maisip kung sino sa mundo ang may potential na may positive influence on a child than the mother does. Mother creates a close bond with her children that will last for a lifetime. Ang mga mothers po sa ating pinag-aralan, tinuruan ang kanilang anak mula sa pagkabata tungkol sa pananalig sa Diyos at sila po ang ginamit ng Diyos mightily, lubusan. Somebody said, I think Abraham Lincoln, sa kababasa ko, sabi niya, no one of life's greatest gift is to have a godly mother. No man is poor who has godly mother. Yan po sabi niya, mga kapatid, one of the greatest gifts you can give to your children is to be a godly mother. Amen po ba? Kaya po ako nasa harapan nyo ngayon at ginagamit sa pagsilbi ng Diyos dahil sa pagkakaroon ng godly mother. I realized po, habang ginagawa ko ang misayang ito, I am so blessed. You know why? Back in our younger days, in the island of Simara, in the province of Romblon, where we grew up, I remember kung paano kami magkapatid hinubog ni Mamay sa salita ng Diyos, tinuruan ng magandang asal at banal at maka-Diyos na pamumuhay. Tinuruan po kami magdasal. Araw-araw nagdadasal kami habang nakaluhod sa harap ng altar bago kumain ng hapunan. Amen. Tinuruan po kami na magkaroon ng katatagan, paniniwala sa sarili na ang mga pagsubok gaya ng kahirapan na aming naranasan ay hindi kailanman maging hadlang upang marating namin ang aming mga pangarap sa buhay. At habang po kami ay natutulog, nililihans po kami ang aming nanay. Lord, pagpalain po itong aking mga anak na marating na ang kanilang mga adikayan sa buhay. Ipinagdadasal po kami na mabigyan kami ng magandang kinabukasan sa gitna ng kahirapan sa pamilya. Mga kapatid, bakit hindi ipagdasal ang inyong mga anak habang sila itulog? Bakit hindi ipagdasal yung mga asawa niyo na hanggang ngayon ay maray pang bisyo at nang matutong makilala ang Diyos at makasama niyo sa pagsamba? Ang mga tao po sa amin nagtataka kung bakit nakatapos kaming lahat. 8 magkakapatid sa kolehiyo, samantalang mahirap lang po kami. Naturuan po kami ng aming nanay na magtulungan sa isa't isa. Ngunit, ang nakita ko pong sekreto ay ang pagiging madasalin ng pamilya sa ating maawain na Diyos na buhay. Dasal na taimtim na pinangunahan ni Mamay. Si Mamay po, kung hindi nyo naitatanong, may Bible study po sa aming isla at maraming buhay sa kapitbahay namin na bago. Amen. At nang lumipat po dito sa Maynila, gandun po ang kanyang ginawa. Meron pa rin siyang Bible study. It was last year that God called her home at the age of 98. At nung buhay po siya, kami pong magkapatid, every month, nandun kami bumibisita sa kanya, kung saan doon siya nakatira sa aming eldest sister. May mga grocery items kami dala, gatas, crackers, lahat po dala namin, mga at saka mga vitamins. Minsan po biniro ko siya nung pagpunta namin. Sabi ko, May, palakasin mo parati ang iyong katawan. 2 years na lang, makakaganda tayo ng 100,000 mula sa gobyerno. Hindi po umabot. Praise God pa rin. Amen? He's now in Lord. Feasting in His table, surrounded by His glory. Palakpakan po natin, Panginoon. Hindi po ba? Minsan po pupunta ako sa Kanya, malapit lang kasi kami sa amin. Pagdating ko doon, ang gagawin niya, Nubling, masakit ang aking katawan. Mga likod ko maganda. Sabi ko, Manang, masakit pala ang katawan ni Mama, ba't di mo inaasikaso? Alam mo, Nubling, kapag nakikita ka niyan, naglalambing. Ang gagawin ko, mamasahin ko, istoryahan kami. At sabi niya sa akin, alam mo, Nubling, nung una mo kong minasahe, ang sarap ng tulog ko. Kaya tuwing pupunta po ako, may dala akong pamasahe. Yung galing sa bangko, at saka yung oil. Praise the Lord. Amen? Alam niyo po, wala po tayong may isusupli sa ating magulang. Amen?
kapatid, na nagsakripisyo sa atin, mabigyan tayong damit, may susuot, pagkain sa lamesa, magtiis na tayo mapaaral at magkaroon tiwala sa sarili. Amen? Ang ating lang po may susukli sa ginawa sa ating pagtitis sa magulang ay ito po. Basahin po namin. Sabi po dito, Exodus 20 verse 12, sabi po, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Wow! Ito lang po ang kautusan ng Ten Commandments kung saan may pangakong pagpapala at mahabang buhay. Wala po tayo may susukli sa ating magulang, kundi respeto, pagmamahal, at mabigyan sila ng karangalan sa pamamagitan ng hindi paggawa ng kasalanan. Amen! Mahalin po ninyo yung magulang. Huwag pong magdabog kung inuutusan at huwag bulong-bulong kung sinisita. Masakit po yan sa magulang sapagkat naranasan ko pa yun. Huwag niyo rin ituring na kontrabida sila sa buhay niyo kapag kayo ay tinutuwid sa pag-uugali, sapagkat ginagawa lang nila ito upang huwag mong danasin ang mga pagkakamali na dinanas nila. Amen? Kapatid, papunta ka pa lang, pauwi na sila. Amen? At kapag nagpaturo sila kung paano gumamit ng cellphone, turuan nyo naman. Amen? Praise the Lord. As I conclude, kung sa araw na ito, meron kayong hinanakit sa inyong magulang, ang masasabi ko lang kapatid, anumang pagkukulang sa inyo na palagay nyo nagkamali ang mga magulang nyo, wala pa rin kayong karapatang magkimkim ng hinanakit at galit sa puso towards your mother and your father. Dahil kung hindi sa kanila, wala kayo dito sa mundo. Amen? Think of the time kung paano kayo dinala sinapupunan ng iyong ina, 9 na buwan. Think of the time kung paano siya nagtiis. Halos ayaw kumain, makakain ka lang. May taguyod ka lang sa pag-aaral. Kapatid, kung ikaw ito, huwag mo nang palampasin ang isang linggo ito, puntahan mo. Kung malayo, sulatan mo. Kung malapit, lapitan mo sila, humingi ng tawad. I'm sure, kapatid, nananabik sila sa yakap mo. Manalangin po tayo. Lord, salamat po sa iyong mensahe na hinanda mo sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon. Minsan pa, Lord God, pinaalala mo sa amin kung gaano kahalaga ang aming ina sa aming buhay, Lord God. Ang aming ina nang siyang nag-aruga at tumulong, nagtiis, Lord God, upang mabigyan ang kanyang anak ng magandang buhay at marating ang kanilang pangarap, Panginoon. Salamat, Lord. Nasa araw na ito, Panginoon, hinihiling ko na bigyan mo ng katapangan ang bawat isa, Lord God, na lumapit sa kanilang mga magulang kung saan sila may hinanakit sa puso. Salamat na ang pag-ibig ay muling umusbong sa mga anak, Lord God, towards their mother and their father, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ang aming pagmamahal, ang aming parte sa relasyon namin sa aming magulang. Bigyan sila ng respeto, bigyan sila ng pagmamahal, at bigyan sila, Lord God, ng karangalan, Lord God. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen.